May cerebral palsy Ay siya. po. Yes po. Ayan. Wala lang siyang head control, tapos medyo nag-withdraw siya ng konti. Gaano kahirap alagaan? Mahirap, pero okay naman. Ina-enjoy na lang din namin. Tsaka, hindi na din namin masyado iniisip na mahirap. Oo eh. Para hindi rin maging mahirap. Tama. Kaya ko pa eh. Kumbaga, Oo. bilang isang ama, may magagawa pa ako eh. Bakit hindi ko pa gawa? Yan, nako-contain. Pero, yun, hindi pa rin ako nawawala ng na kung hindi available dito, gagawa pa rin ako ng paraan kung saan meron. Wow. Nakakahanga ka. Talagang you will do everything para sa anak mo. Yun nga, sabi ko na hindi ako pala hingi ng tulong. Pero if someone helps, iba yung appreciation ba? Guys, nandito tayo ngayon sa Angono Rizal para bisitahin ang award-winning child actor na si BJ Forbes o mas kilala sa pangalang Tolits. Yung mga batang 2000, no? Ayan, kilala niyo yan, si Tolits na lumabas sa Itbulaga at sa mga shows ni Bossing Vic. Ito, punta na natin siya. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. PJ! Sir Julius! Busy ka dyan Hey, kamusta po? Kamusta po kayo? Kamusta? Yes po, welcome to Angono. Nice to welcome see to you. JJ's Resto Art and Yuzu. Si Oo. Mrs. po, si Jane. Hi, Jane! Yes. Nice to meet you. Ang aking may bahay. Oo. Wow, ito yung negosyo mo. Yes po, nagluluto lang ako ng sisig natin para meron tayong food trip. Naku naman, nakakagutom naman yan. Ano tawag dito sa cart na to? Ito po ay JJ's Resto Cart. Ah. Resto in a cart. Ayan. Resto in a cart. Paano nagsimula ito? Nagsimula po ito dahil yung parents ni Mrs. ay merong catering business. And syempre, hindi naman laging merong catering event. And syempre, nag-expand din tayo ng negosyo. Kaya nag-ano tayo ng food cart Ayun. business. So itong food cart ay mga 2 years. 2 years na po siyang rolling and nag-expand po kami ngayon. Oo. And then ito namang Yuzu Oo. na aming lemonade ay 1 year pa lamang at franchise po yan. So kung may gusto rin mag-franchise, open din yan para Ang sa galing atin. naman, no? Negosyante ka na pala ngayon eh. Yes po, para ano tayo sa panahon. Angkop tayo sa panahon. Nako, excited na akong tikman ito. Yes po, ayan. Bango-bango, guys. Actually, ready na to, Sir Oo Julius. nga. Ayan. Ayan, Sisig, titikman natin yan. ang bestseller ng ating JJ's. Aside from sisig, ano pa ba mga binibenta mo? Yes po, meron po tayong dynamite, meron tayong cheese sticks, meron tayong dinakdakan, and then yung silog meals po natin, yung tapa, and yung pares natin din, yung retiro style. Yun po yung mga best natin na offer. Then meron din kami minsan na mga fresh lumpia for mga health conscious. Pero ito ang pinaka-bestseller. Ito ang pinaka-bestseller po. Sisig. Sisig. Yan. Tapos open to for franchise. Kung sakali may mga viewer tayo na gusto mag-franchise, pwede. Pwede po. Inquire lang kayo. Ito yung Yan. number, guys. Ito, yan. Ito, nakita ba yung number dyan? Yes po. Kita And yan. may ano rin po, Message nyo lang sila dyan. food order, pwede rin po yan. Mga food tops, pwede rin po yan. At pwede rin kayong mag-cater kunyari may event. So, Events, pwede rin po yan. Kung gusto nyo pong kasama ako as host, pwede na po natin i-package yan. Ayan. Raketero ka talaga, no? Mismo po. Itong tao hindi maghihirap. Ayan. Sana. Lahat talaga pinapasok niya eh. Yes, po. Kung saan pwede, go lang, di ba? Yes, Hindi na mimili. Basta may diskarte at Oo. patas. Ayun. O, tikman na natin yan. Sige, Let's go po. Oo. Okay po. Pwede, sir. Naka ba yung kanin? Meron tayo dyan! Meron Ito, pag walang kanin, sige. Oo, yan. Sarap din pampulutan to. Pwede. Ang maganda siya. No. Ang maganda dito, halos yung pork na ginamit niya rito, hindi masyado mataba. So, healthy. May konti taba, siyempre. Pero hindi marami. Opo. Hindi siya purong taba. Sarap, no? Yes po. Ano naman?
Ito po ay yuzu. So, it's a mixture of lemon and orange. Itong flavor na ito. Business din ni BJ ito. Balanse. Saka ni Jane. Yung pork, tsaka yung lemonade. Refreshing din. Pala natin itong cheese stick. Sarap talaga. O tikman naman natin ang dynamite. Medyo nakakatakot ang itsura, no? Baka maanghang masyado, pero try natin. Wala kasing buto. Yun ang nakakaanghang ng sili. Pare, nakita nyo, oh. Sili sa loob na punong-puno ng cheese. Kaya, sarap. Ano pa anak mo? Tulog nga lang yung anak ko. Ilalabas ko na lang po. Mamaya-maya na siguro pag nagising na. Opo, silipin Oo, na silipin lang po. ko lang. Ayan, nagne-nebulize po siya ngayon. Sige, sige. Ayan. Medyo may pneumonia po kasi siya dahil yung kanyang situation ay prone sa pneumonia kasi po, di ba may stroke siya, nagkakatanggal lang din ng NGT niya. So ngayon, pagka nag-feeding siya, minsan nag-choke, ganyan ba, nag-aspirate. So, every now and then, kailangan niya ng check-up for x-rays, ganyan. Ano ang sakit ng anak mo? Bali po, ano po siya stroke siya dahil sa, epilepsy niya. Oo. So, may cerebral palsy na rin. Kumbaga, Cerebral palsy. iba na. Pero normal po siya pinanganak. Normal. Nagkaroon lang siya ng stroke dahil nung inatake siya ng seizures, nawala ng oxygen yung utak. So, yun yung nangyari sa kanya. Ayan. Si Jane. Oy! Hi, Jane! Yan. Siya ay nagkakilala kami sa theater. Oo. Siya ay dancer doon at ako naman po ay actor. Oo. And then, ayun, nagkapalagayan ng loob. And then, nung panahon na yun, sabi ko sa kanya, gusto ko sanang magkaroon ng sarili pamilya, mag-settle down. Eh, nagkatugma naman. Kaya may Janela na po kami. At 8 years na kami. 8 years na. 8 years Congrats! Kahapon lang 8 years. Ay, nice. Congrats. So, birthday mo ba kahapon? Birthday ko po kahapon. Wow! 28 Di ba, na naalam po. ko, di ba? Oo, salamat. Happy birthday sa'yo! Yes po, thank you, Oo. thank you. Ano ba sasabi mo sa iyong mister? Sobrang nakaka-proud po kung paano niya hinarap lahat po ng struggle namin sa buhay. At sobrang nakaka-bless kasi siya yung father ng aming baby. Oo. Hindi niya rin po talaga kami pinabayaan. Ako po nag-handle ng catering business sa mga Nagbubook, po ng ganyan. mga events. Ay, ikaw tapos nagbubook. nag-handle rin kay baby. Yes, tapos sa food cart din po, siya rin yung nagmamanage. Oh. So, Paano yung food cart nyo malayo dito? So, sino nagmamanage nun habang yung baby nyo, sino nag-aalaga? meron po kami mga tao, minsan po yung baby iniiwan sa lola, gano'n po. Diskarte na lang, Diskarte na lang, minamanage na lang ang oras kung sinong available mag-alaga kay baby para ma-manage pa rin yung negosyo. Sino mas masipag sa inyong dalawa? Pagdating sa negosyo? Siguro pagdating sa negosyo, siya yung hands-on talaga, yung labor work. Ako sa monitoring na lang po, tsaka sa marketing, ganyan. Dahil nasa, entertainment industry. So doon po yung mas forte ko. Ito sa management, kanya na po yun. Ito, yung pa si baby, healthy pa si baby. Ay, oo nga, no? Yes po, healthy pa si baby bago siya ma-stroke. So, nakakatuwa naman. May picture pa kami na ganyan. Ito sa business din po namin. Ito sa theater ko po. So, premier, seasoned actor daw. Salamat sa Hiraya Theater Production. Uy, nagkaroon kang plaka! Yes po, ito yung gold record ng dance album ko under Universal Records. 2006 po yan. Ano sumikat na song dyan? Yung Heyo, Cappuccino. Sugar, bambino. Uy, pwede yung TikTok yan, ha? May music video po yan. Yun po yung actually, hindi naman ako kumakanta dyan. Isang sayaw lang po yung talagang pangbenta dyan sa na yan. Kaya nakakatuwa dahil nung panahon po na yan, yung 10,000 copies, malaking bagay. 10,000 na nabenta. Yes po, kaya po siya gold. Po. Hindi ba tinitiktok yan, yung kantang yan? Hindi ko pa nga po nagagawa Dapat simulan mo na para Pero si Sam Julius na nagsabi, kaya kailangan gawin ko na. Para ulit. Para yung movements. Cappuccino. Sugar, bambino. Yung TikTok nga. Pwede. Very healthy pa siya bago siya mag 1 year old. Actually, 1 year na po yan na birthday. Wala ka ba kayong balak na sundan, si baby?
Si Si boss ba ang magde-decide? Si Mrs. gusto pa po eh. Ako ang medyo kontento na po at gusto ko ring focus kay baby yung attention, yung pagmamahal, and nakakatakot din po kasi yung yung sa safety ni Mrs., sa safety ng baby, tsaka kailangan pa po namin magpagawa ng genetic testing to be sure kung Ano yun? Kung compatible kayo kung dalawa compatible po sa genes, or no? merong sa lahi namin, sa Oo. isa sa amin. So, Tama. yun pa yung papagawa namin. Mabuti na yung sure, no? Yes po. Yes Kasi po. mahirap din magkaroon ng anak na may sakit. Yan, kapihan. Ayan yung mga Uy, teka muna, ano to? Ano FAMAS to? po ito. FAMAS Best Child Actor po yan noong 2006 para po sa Exodus. Yan po yun. Kami ni Senator Bong. Ito po yun. Tapos ito, Guillermo Award. Wow! For, dalawa po ito nabasag na yung isa. Oo. Isang for Exodus, isang for Spiritista with Bossing Vic naman. So ito yung mga, mga behind the scenes. Behind the scenes ng movie. Apo, ito yan eh. Kaya siguro ako nanalo kasi yung costume. Ikaw yan? Kasi yung costume ko mainit. Kaya, ayan. Yan ang premyo, no? Apo, ito yung mga behind the scenes. Grabe, lit mo ba dyan, oh? Yes po. Nakakatuwa naman. Tapos ito, Spiritista, si Bossing. Ayan. Ayun, nalaglag yung remote. Hindi, yan po. And then, simple lang. Ayan. Ito na yan, Kitchen. kitchen, no? Na konting bar area lang. Mahilig po ako magluto. So, dito talaga? lang ako ng luto ng konti. Ko-content din ng konti. Ayun po, gano'n lang. Simple lang. Tatlo lang naman picture kami nyo. sa bahay. Yes Habang po. nagbabakasyon. Opo. Tapos meron akong studio. Studio ka? Labahan po ito, pero dahil ako musician at gusto ko lang magkaroon ng studio area ko, ginawa ko siyang Labahan, ha? studio. Opo, pero ginawa ko siyang studio. Wow! Ganda! Sir Julius. Nice! Welcome to my man cave. Nice! Ayan, maliit lang, pero cute. nakakagawa ako ng kanta, nakakagawa ako ng content, nagiging productive. Kasi nagbi-VA din po ako as a social media manager dahil pagka wala tayong project sa showbiz, meron tayong virtual assistant job. Kasi gumagawa ka ng mga kanta. Gumagawa po ako mga kanta. Yes, rap music. Kaka-release ko lang po nung aking bagong music video, Knock Knock by BJ Tolitz. Paki-stream na lang din po. Sample. Paano yan? Sige. Paano yung rap na yan, ha? BJ Tolitz ratatat. Pag ako na ang bumanat, di mo na ako maawat. Pag gusto ko na lumapat, mga letra ko'y tulat. Ngalan ko ang pamagat at ang tanging sinusulat. Kaganapan na bakat. Cause I ain't got time for some bullshit rhymes. I'd rather roll a spliff or hit my pipe to distract my mind when I think of crimes or the jump off cliff. Gotta blow my mind with some freaking weird ideas, creative melodies. Put my lyrics on the speakers with my different demeanors. I admit that I'm a sinner, a hypocrite believer. I have poison in my inner that just made me even sicker like ooh la la. Galing, ha? Nabigla ako sa sample. That's spot, ha? Beat natin. Tignan nyo naman, no? Galing talaga. Ito yung picture mo, no? Yes po. Pogi-pogi. Kabataan pa. Pogi-pogi. Yes, po. Ito mga collection mo ng mga Nakalik caps. siya ng cups. Opo. Ito, Sir Julius, na kayo naging Junior Ambassador of Goodwill. Saan yan? Noong 2006 hanggang 2000, hanggang na ako'y mag-18. In-award sa akin yan ni President Gloria Macapagal Arroyo. Tapos na-absorb ni President Noynoy. Kaya maraming salamat at isa yan sa natin, achievements din. O, kamusta? Na-active ka rin ba sa showbiz hanggang ngayon? Nasa ano ka pa rin? Active pa rin naman po, yes. More on theater ako ngayon. Mga shows namin sa school, out of town. May iba't ibang karakter akong ginagampanan doon sa Hiraya. And other invitations. Meron din tayong mga guesting sa TV shows, sa indie films. I'm very thankful pa rin naman. Hanggang ngayon, meron pa rin na buhay pa rin ang karera ni Tolitz. Nakikilala ka pa rin ba ng mga tao? Hindi na masyado yung katulad doon dati na kilala agad na si Tolitz. Pero pinagpapasalamat ko lang talaga yung pangalan, yung Tolitz na yon, yung BJ Tolitz, na pagka nasabi na yung pangalan na yon, kilala na agad nila. So, yun din. Saan magaling yung pangalan na yon? Sino nagbansag sa'yo ng Tolitz? Yun po ay nagmula doon sa commercial ko ng Tide. Yung ako, lagi na lang ako. Si Direk Eric Mati yung nag-direct. And then, Lito Cruz yung pangalan. Wala originally yung Tolitz na siya lang nagsabi, hindi, mas maganda Tolitz sa akin. Yun na, and the rest is history. Ano ang karakter ni Tolitz doon? Makulit na bata na
yun, laging ako, kailangan mag-aral mabuti. Kasi laging ako, yun siya. So parang, kailangan rin niya galingan, kailangan niya mag-excel. So parang yun yung character ni Tolitz. Kailangan mag-aral mabuti kasi laging ako. Ako, puro na lang ako. Tolitz? Sa math, ako. Sa spelling, ako rin. Mas pansin siya na mag-Tide with bleach. Dahil mas angat ang kaputiang Tide, mas mukhang bago uli. Ngayon, ako uli. Kaya mo yan. Minsan pa'y babangon ang ako. Sa Tide, angat ka sa kaputian. Tapos naging series po yun eh. Dumami yung commercial na yun na na-develop na lang din yung pagiging Tolitz as makulit na bata. Ayun. Hanggang sa na-embody ko na siya na parang ako na mismo yung Tolitz. Ikaw na Hindi na lang mismo siya si Tolitz. hindi na siya character. Ano mo mas nauna, yung pagpasok mo sa TV and movies o si Tolitz? Nauna po yung pagsali ko sa That's My Boy ng Itbulaga. Itbulaga mo na? Yes. Paano ka napunta ron? Nag-aaral po ako ng kinder nun. Mhm. Mahilig na ako talagang isali ng teacher ko sa mga declamation, mga ganyan. Dahil maaga ako natutong magbasa. So, yung tinalent ko sa That's My Boy is tula ko yun sa school nung kinder ako. Then, ang kwento sa akin ng mama ko, ako talaga yung nagpupumilit mag-Itbulaga dahil nga wala kaming pera noon. And kaya gusto ko yung laruan na napapanalunan sa That's My Boy. Ako'y Pilipino, kulay kay manggi. Kilala sa mundo, mabait, mabuti. Sariling wika ko ay siyang ginagamit upang magkaisa. Sa bansa ay makamit, sa isip at kilos, namumukod ako, hindi nawawala ang pagka-Pilipino. So, yun siya. Kaya ang nangyari, kahit nung nanalo ako ng daily, weekly, hanggang finals, yung talent ko yun lang, yung nagtutula lang na. Consistent ka, no? Consistent kasi yun, bata pa eh, hindi na ako nakapag-explore ng bagong talent. And yun, hindi man ako nanalo doon, uso pa dati yung scouting dahil wala pa social media, na ano ako ng talent scout, kaya ako na pasok sa commercial ng Tide. Ayun. Nung lumabas yung commercial ng Tide, parang blessing in disguise din na yung nanalo nung batch namin, lumipad ng ibang bansa. So naghanap sila sa batch namin ng papalit doon sa saktong pumutok yung commercial, kaya ako yung napili nila. Pero yun nga, sabi ko, kung pag sayo talaga eh. Kasi kung hindi nangyari lumipad na ibang bansa, di baka hindi ako kinuha ng Itbulaga. Tama. But it happened. Fate, no? Fate, yes. Fate at work. So, nung sumali ka doon sa Itbulaga noon, isa lang ang piece mo lagi, tula. Tula lang. Naalala po ba kung ang tula niyo yun? Yes, naalala ko pa. Sige nga, pwede ba natin marinig yung tulang yan? Ako'y Pilipino, kulay kayo manggi. Kilala sa mundo, mabait, mabuti. Sariling wika ko ang siyang ginagamit upang magkaisa. Sa bansa ay makamit. Sa isip at kilos, namumukod ako. Hindi mawawala ang pagka-Pilipino. Ayun. Galing ha. Hindi na wala medyo nawawala na. Medyo nawawala na. Pero lahat ng contest na yun ang piece mo. Yun lang. Opo, Yun lang? Yun lang siya. Daily, weekly, hanggang grand finals. Hanggang grand finals yun. Anong pinagawa sa'yo ng Itbulaga nun? Kinuha nila ako for kulit-kulit lang. Parang kung saang segment ako maipasok, pinapasok nila ako, hinahanapan nila ako ng iba't ibang klase ng act. Yan, naging DJ, BJ ako sa Let's Vault In pa nung panahon na yan. Yung Sir, I Have a Question sa Bulagaan. Yun yung mga naging piece ko sa Itbulaga na parang ako lang ata gumawa ng mga bagay na yun. Tapos dinidiktahan ka nila kung nasasabihin mo o sarili mo ng ano yun? Sariling ano na lang eh. Sarili mo na, Sariling drive. Meron lang trigger, parang meron lang trigger na ito yung topic natin, parang ganyan. Tapos lumalaki na siya hanggang sa dumadami na. Naalala ko meron pa yung sa ruleta, yung hindi naman nakaprogram pero tinihinto namin yung ruleta, nagkukulita kami ni Kuya Kiko. So, yun yung mga masasayang memories din sa Itbulaga, yung unscripted, unplanned, pero nangyayari siya dahil nga Dabber Cats eh. Oo. Kumaga simultaneous yung... Member ka ng Dabber Cats. Yes po, yun. Kaya thankful ako na naramdaman ko yun, yung Dabber Cats talaga. And you were how old nung pumasok ka dyan? Ano po ako, 5 years old. 5 years old. Dabber Cats ka, 5 years old? Tapos hanggang mga 10 or 9.
grabe, Ganun no? matagal. Kung tutuusin, kapag ganong edad, di ba naglalaro lang yan eh. Yes po. Tapos nag-aaral, naglalaro, ganun lang. Pero ikaw, nagtatrabaho ka na. Yun nga po yung yung akala yun yung sinasabi na parang naglalaro lang. Nung panahon na yun, akala ko pwede siyang maranasan ng kahit sinong bata. Normal siya na maglaro doon sa Itbulaga, doon ako nagtatatakbo sa studio ng Broadway, kabiroan ko yung malalaking tao na noon, hindi ko siya naiisip kasi bata lang ako eh. Pero nitong tumatanda, sabi ko, ibang klase pala yung privilege na nagkaroon ako and experience na nagkaroon ako na yun yung mga taong lumaki ako at syempre nakikita ko kung paano sila magtrabaho, nakikita ko kung paano sila kumilos and kung anong klase akong tao ngayon ay malaking bahagi yun. Yung observe ba, pag-observe dun sa ganong klase ng mundo na hindi pala kahit sinong bata ay may ganong oportunidad. Ano pala yun, napaka-special pala nung binigay sa akin ni Lord na pagkakataon. So malaki na itulong mo sa family mo. Hindi ako lumaki na kasama si Airpat. So, single mom si mama, may kapatid ako sa kanya, may kapatid ako sa papa ko na half, ganyan. So, tulong-tulong na lang ng pero ako yung parang naging breadwinner ng family. So, At the age of 5? Breadwinner ka na, no? Ako po yung nagparal sa akin, naparal ko rin yung ate ko. Although yung kuya ko medyo tumutulong-tulong naman nun, pero syempre, yung opportunity na nabukas hindi pa naman ganun kalaki. So, ako bilang malaki yung earnings ng pag-aartista is inano na lang, minaximize, nagamit. Although growing up, hindi rin ganun ka walang masyadong savings, wala masyadong investments na So, danas ko yung ups and downs ng ilang beses na yung pagkabata ko, parang nag-start din ako ulit sa zero nitong tumanda na ako. Which is, I'm thankful din naman. Kumbaga, imbes na makaipon ka, nagagamit kasi yung pera di ba? Para i-sustain yung family. Yes. Ganun nangyari. Ganun nangyari. Tapos dahil nga mag-isa lang si mama, wala siyang partner in life, yung decision making medyo naging mahirap din para sa kanya. Although hindi ko naman alam kung ano talaga yung nangyari, pero yun sa bahay namin, na may napundar siya noon pero biglang nawala, na walang bumalik kahit magkano. Hindi ko na alam kung ano yung legalities or kung ano yung mga nangyari doon. Pero still, I'm thankful na it happened, a lesson learned, and binigyan din ako ni Lord ng understanding na hindi ko sirain yung sarili ko dahil doon. Hindi ako nagtampo sa mama ko, hindi ako nagtampo sa family ko or sa sarili ko. Ayun, tinanggap ko lang siya na it happens. Wala ka rin naging bisyo nun, nung kabataan mo. Nagkaroon din ng mga bisyo-bisyo. Malakas ako mag-inom, ganyan. Pero Babae. drugs? Hindi ako nag-drugs. Hindi ka nag-drugs. Okay naman. Hindi ako nag-drugs. Kasi maraming kabataan na bata pa lang, di ba? Yosi lang dati. Sa showbiz na lululong sa pinagbabawal na gamot. Yes. Bukod sa Itbulaga, ano pa ibang mga naging project mo habang sumisikat ka nun as Stolitz? Yes, Mulawin, Eteria, tapos nagkaroon ako ng mga movies, yung Exodus, Espiritista, Ganda si Lolo. Naging ano rin po naging snowball effect na talagang na-overwhelm din ako na yung Tolits is naging ganun. Na simpleng-simpleng bata lang naman na wala akong kahit sinong kamag-anak sa showbiz. Wala akong so, biglang gumanon. So, yan. Dumami yung projects na parang lahat na nga lang din ng role na gawa ko na rin ata. Which is I'm thankful din. And you won awards pa. Yes po, opo. You won an award for what movie? For Exodus, nanalo ko ng FAMAS po as Best Child Actor. Tapos sa Espiritista, sa Guillermo Awards. Tapos na-nominate din ako for PMPC sa MMK. So, ayun, thankful lang din sa talent na binibigay sa akin. Naging regular ka sa Full House. Full House, yes. Kamusta naman na naging experience mo ron with Bossing Vic? Masaya kasi sitcom siya na nasa isang parang warehouse studio lang kami, na nandun na yung bahay, ganyan. So, naging family talaga doon. Nakita yung bonding ng iba't Tatay ko doon si Kuya Jose Manalo. So, yung kakulitan niya, medyo na-adapt ko na doon. Tapos si Bossing, gamer. So, naalala ko, merong isang time na
kinukulit ko si Bossing dahil may PSP siya. Ganyan. So, inaagawan ko siya. ako naglalaro ng PSP niya. Yun, tapos dumating ako next taping day, may sarili na akong Binigyan ka PSP. Binigyan nila ako. So, mga ganong klase ng experience and memories. Ano naalala mo sa kanya bilang isang senior na aktor doon sa set? Masikaso ba siya sa inyo? Tinuturing ka ba niya parang anak niya? Si nandun ka? Bossing, si Oo, Bossing. Si Bossing medyo serious mode siya, pero malambing siya. Lalo sa mga bata. Pagka tatawagin ka lang ako nung bigla, tapos kurot-kurot dito na tapos minsan tinitingnan niya pa yung tenga ko. Naglinis ka ba ng tenga mo? Parang tatay, ganun siya. Tapos, yun nga, very young at heart din kasi nakikipag-games nga siya sa akin. Ganyan. Pero when it comes to professional, yung sa acting, sa ganyan, doon din ako natuto sa kanya nung etiquette. Kumbaga na pagka nasa harap ka ng camera, aralin mo kung ano yung role mo, be natural. Yun sa kanya ko rin natutunan yung mga ganong bagay. Tsaka yung pagiging humble din. Pagiging humble na hindi na kailangang speak out yung i-brag yung meron ka. Na if you have something special in you, may talent ka, may ano ka, magsasalita siya para sa'yo. Gaano katagal mo ginawa ang Full House? 2 years? 2 years. 2 years. 2 years. Pero kasi habang nag-full house kami, nag-Itbulaga pa kami. So parang whole day talaga kami magkasama ni Bossing. Gano'n, na buong linggo din. Tapos sumusulpot-sulpot pa ng movies na kasama siya. Kasi nakapag pa po kami, yung Double Trouble with Sir Dolphy. Si Dolphy nakasama mo? Opo, yun nga, sabi ko, privilege yun yung dalawang legend nagsama sa pelikula, tapos nakasama ako. Ano mga kwento ron? Wala ka bang pwede i-share na kwento tungkol doon sa paggawa ng movie na yun? In terms of Dolphy and Bossing? Ano po kasi, si Bossing, komportable ko sa kanya kasi lagi ko na siya tatay mo yan kasama, ganyan na siya. Si Sir Dolphy, nung Tatay Dolphy, parang medyo aloof ako sa kanya kasi bihira ako siya makasama. Tapos nung panahon kasi na yun, maano na rin yung health niya eh. Nakikita ko na bago sumalang sa set, oxygen muna siya, ganun ka tapos may nurse na on set. So iba yung ko. Merong eksena doon na susundutin ko yung puwet ni Sir Dolphy, parang ganyan. Tapos sobrang hiyang-hiya ako sa kanya. Hindi ko magawa kasi parang tapos sabi niya sa akin, anak, sige na. Bastusin muna ako ngayon lang. Kahit alam kong marespeto ka, pero yung muna ako para matapos natin to. So, yun, nakakatuwa rin mga ganun memories na... Sinundot mo? Siyempre. Trabaho eh. Pero as a bata, hiyang-hiya ako noon kasi Dolphy. Ilang taon ka na niyan? Na to eh. Medyo pabinata na ako. Oo, medyo may isip ka na. May hiya na. Dolphy. May hiya na ng konti. Mga 11 na ako nito eh. Mga 11 years old na ako. Grabe. Nakasama mo yung icon bago siya pumanaw. Tsaka iba yung yung sa respect ko talaga na nakikita kong hirap siyang sa health niya eh. Pero pag nasa harap ng camera, iba. Pa rin talaga, parang bigay. Oo, huwag mong papahalata, parang ganun. So, para sa akin bilang bata, sino ka para magreklamo sa trabaho mo, hindi ibigay yung mo. Ito nga mga senior na may na, very professional. So, siguro sa kanila ko rin talaga nakuha yung pagmamahal sa trabaho. Sa buhay mo. Yes. Napanggit mo kanina, Kiko, you're referring to Francis Magalona. Yes, ano mga memories mo kay Kiko? Parang tatay ko din si Kuya Kiko doon eh. Lagi niya akong gina-guide. Lagi niya akong gina-guide. Merong time na ang nilalaro ko is Grand Theft Auto sa PSP. Bata nga ako. Sabi niya, yun lang bala ko. Wala pang yun lang bala ko doon. Sabi niya, ano nilalaro mo? Hindi naman pang bata yan eh. Sabi niya, bilan mo nga ito na pinabilan niya doon sa driver niya ng Bomberman. Yan, that's for kids. Ganun. Tapos sa mannerism ng pagkakagat ng kuko, kasi may ganun din ako dati. Siya, may ganun siya. Parang sugat-sugat yung dito niya. Sabi niya, kita mo yan? Sabi niya ganyan. Don't bite your nails, magiging ganyan. Sabi niya, huwag mo na ako gayahin. Parang mga ganun. So, yung pagiging normal nilang tao, very much blessed ako na nakita ko yung mga ganong klase ng moments behind the cam sa mga taong tinitingala. Yung pag-rap niya, kasi rapper ka ngayon di ba? May nakuha ka bang influensya sa kanya, Kaya ka mahilig sa rap? Pinapakinggan ko siya noon pa po, pero late na ako nahilig sa
i-push na mag-rap eh. Na, kasi bilang Tolits, binabranding ako as mabait na bata, very timid, ganyan lang eh. Eh, pag sinabing rap dati, hardcore, medyo kalye, pang mga ganyan. So, hindi ko siya ma-push dati. Nung itong nagbinata na ako, tumanda na ako, dun ko lang siya na-express yung pagra-rap ko. Pero malaking impluwensya si Kuya Kiko bilang napapakinggan. Hindi ko man siya nakausap tungkol doon, hindi niya man ako nabigyan ng tips tungkol doon. Bilang anak eh. Bilang anak-anakan lang yung naging experience ko sa kanya. Hindi So very bilang close, no? Anak-anakan ka mo eh. Parang very close kayong dalawa. For me, ganun yung ano ko, yun yung feeling ko, yun yung kinakalong nila. Sa lagi kanya ganyan. pinapansin, gano'n. Yes. Actually, lahat naman po sila. Lahat sila sa Itbulaga. Siguro dahil bata ako. At na ganun lang talaga pag bata. Tama. Naabutan mo ba yung time na meron na siyang mga symptoms na sakit niya? Yes po. Nandun Ano mga napansin mo ron kay Kiko? Hindi ko na masyadong nasubaybayan. Basta nalaman ko na lang na hindi na siya masyadong active nga sa Bulaganon, hindi na kami masyadong nakikita. And then, yun na pala yun. Meron na palang iniindang sakit. Which is, nung bata pa ako, hindi ko pa rin ganun kaano yung Batakalo naman mabigat eh. Hindi ko alam yung mabigat. Mga 9 lang ako. 9 ka lang noon. So, hindi ko alam kung na mabigat pala yung ganun kaano. Hanggang kailan mo ginawa ang Itbulaga? Hanggang anong edad? Mga 10, 11. Hanggang 11. Ano nangyari? Bakit nawala ka ron? Ang naikwento lang sa akin, hindi ko na rin alam talaga dahil nga bata ako noon, ay nung nag-high school ako, parang sinabi na mag-focus ako sa studies at mag-aral ako ng ganyan. So, yun yung alam ko na nangyari kung bakit ako nawala sa Itbulaga. Pero hindi naman ako nag-focus lang talaga sa studies noon dahil nag-ano pa rin ako nagtuloy-tuloy pa rin ako sa pag-artista ng iba't ibang network, yung tawid-tawid na ako ng network, iba't ibang teleserye na. So, yun yung after Itbulaga. And hindi ko na rin masyadong parang inisip pa kung bakit ba wala na ako sa Itbulaga, bakit ba magano, kasi gusto ko na lang maging grateful na naging bahagi ako noon, 'di ba? Maraming nagsasabi na gano'n na bakit hindi ka ba lumalapit kay Bossing? Hindi ka ba humihingi ng tulong sa kanila? Sige niyan. Una, dahil nga lumaki akong walang tatay, parang hindi ako comfortable na umaasa sa ibang tao. Mas gusto kong ayokong humihingi ng tulong ganyan, parang lumalapit. And parang sapat na rin naman yung mga naitulong nila noon. Sapat na yung 7 years, 6 years ko sa Itbulaga. Yes. At yung hanggang ngayon, pag pumupunta ako doon, kinakausap nila ako, na naaalala nila ako. Malaking pasasalamat na rin sa akin yun. Kaya I'm always gonna be grateful sa Itbulaga. Mabuti kang tao para ganyan ang pananaw mo sa mga nangyari sa buhay mo. Yung iba kasi syempre, nagtatampo, diba? May mga hugot. Pero ikaw, tinatanggap mo in a positive way. Yeah, para sa akin, hindi naman nila ako responsibilidad eh. Di ba? Ano na lang yun extra na lang yun, nabigyan nila ako ng oportunidad, nabigyan nila ako ng blessings, pero hindi nila ako responsibilidad. Kaya, kung ano lang yun, thankful ako doon. Sabi nga nila, yung age na yan ang pinakamahirap para sa isang child star, no? Yung transitioning to adulthood. Yes. Being a teenager. Yes. Na-experience mo rin yun, I'm sure, no? Yung medyo umuunti-unti na yung mga offers. Yes po. Umunti na yung offers, nagbabago yung itsura mo, nagbabago yung demand. Kasi pag bata ka lang, basta cute ka, bibo ka, okay na. Pagka nagta-transition ka na pabinata, kailangan poging-pogi ka, medyo may hype ka. Tapos, andyan na yung formado ka palagi. Yung, di ba, kailangan, nag-invest ka sa ano. Nung sumakto, nung nag-awkward stage ako, doon naman sinubok yung financial namin. Ano nangyari? Yun nga, yung bahay Kinulang na. Yung bahay namin na napundar ko sa sweldo ko noon, biglang pinapalayas kami doon. Na, ang sabi sa akin ni Mama, nagkaroon sila ng parang na-scam daw kami. Pero meron din naman na parang hindi nagkasundo. So, hindi ko na siya masyadong alam. Kasi nga, bata pa ako. No? Pero ang alam ko na lang, pinapalayas kami doon sa bahay. Ang alam mo noon, yung kinita mo sa showbiz, pinambili yung bahay na yon. Yung pala hindi pala nabili, yung bahay, parang gano'n.
nakapagbigay ng pera pero walang titulo, parang gano'n. Walang titulo, walang maayos na legal na mga ganyan. So, pinalayas kayo doon sa bahay na yun. Pinalayas kami dun sa bahay na yun. Saan kayo napunta? May girlfriend ako that time na meron silang extrang bahay, nakitira kami doon. Medyo, ano nga lang, yung lugar na depressed area, parang ganyan. So, nag-adjust din talaga. Tapos, nagulat din sila na si Tolitz. Oo, biglang nandito sa lilipat dito, ganyan. Yun. Tapos, hindi pa magkasya yung ano namin, hindi pa magkasya yung mga gamit namin kasi maliit nga yung bahay. So, dami na ibenta, daming mga nasira din na gamit. Paano mo hinandle yun emotionally and mentally, yung mga nangyaring yun? Depressed po ako noon, sobra. You were depressed? Depressed ako noon, sobra. Hindi ako, may mga time doon yung parang i-feature yung bahay mo, mga ganyan, interviews ganyan. Hindi ko syempre tinatanggap kasi hindi ko maiano na ganun yung naging situation. Hindi ko matanggap pa sa sarili ko. So, yun din yung kahit merong konting offers, punta ka dito, audition, ganyan. Pag nakikita ko, pagpunta ko doon, na-intimidate ako sa mga kasama ko, wala na agad ako ng confidence. Hindi na ako tumutuloy or hindi ko na ibibigay yung best ko. Doon naman pumasok yung pagtateatro. Na-introduce ako ni Direk Soxy Topacio sa theater. So sabi niya, pa-awkward stage ka na, mag-theater ka. Kasi dyan hindi masyadong tinitingnan yung itsura mo, hindi masyadong tinitingnan yung estado mo. Skills lang, basta magpahusay ka, tsaka gagaling ka dyan, sabi niya sa akin. So, trinay ko. Pagdating ko doon, walang paistaran kasi hindi ko nga masyadong makilala hindi ko kilala yung mga nandun Pero nung mga nag-artihan, sabi ko, ito yung gusto ko. Ito yung passion, ito yung puso, ito yung pag-arte. Hindi ito yung showbiz lang. Hindi pa star. Ganyan. So, doon kong minahal yung teatro. Tapos, doon ako naglagi. Buti dumami rin yung offer. Kinuha ko ng Gantimpala Theater Foundation. Doon ako naglagi. So, kahit hindi ako nakikita sa TV, hindi ako masyadong visible sa nagagawa ko pa rin yung pagiging artista ko sa entablado. Yun ang nagligtas sa'yo from Yes. depression. Theater. Part of it, yes. Malaking bahagi. Yes, No? a big part of it. Yun. Oo. Sobrang depressed ako. Siyempre, kumikita rin ako doon sa theater ko. Tapos, nag-school ako. So, commute, ganyan. Tapos, self-supporting. Hindi masyadong sumasapat yung kinikita ko sa teatro at sa mga racket sa sustain sa bahay at sa school ko. So, kinailangan ko mag-call center. Nag-call center ako nung college. Nung pinagsasabay ko, sabi ko, hindi kaya. Nagbabayad ako ng tuition nung wala ako natututunan. Sayang lang kasi puyat ako. Ganyan. Nagta-teatro, nag-call center. Tapos, aral. So, nag-stop ako mag-studies. Focus ako sa teatro. Habang nag-call center ako, meron naman tumawag ulit sa akin na teleserye na hindi ko inaasahan. Kasi nasa teatro na ako, okay na ako dun Okay ka na. Biglang tinawagan ulit ako for a teleserye, yung Pangako Sa'yo. Yun yung medyo naging okay na ulit ako. Na okay na, parang kaya ko nang ulit sa showbiz. Makipagtrabaho ulit. Tanggap ko na rin yung situation ko na kailangan ko ulit start from sa ibaba. Yes. Anong role mo ron? Assistant ako ni Claudia, ni Angelica Panganiban. Kasamahan nila, waiter sa Casa Corazon. Kahit matagal ka na sa industriya, kahit doon lang sa role na gano'n, okay na sa'yo. Yes, okay lang. Walang problema. Matagal mong ginawa yan? Masayang-masaya na ako doon. Yes, opo. Parang nandun ako ng isang buong season for 4 months, ganyan, 3 months. Nakabawi din financially. Siyempre, nakabawi din, ganyan. Tapos yun, nagtuloy-tuloy naman hanggang sa pinasok ko rin po yung politics. Nag-SK ako. Nung nag-SK ako, trinay kong i-focus yung sarili ko talaga doon. Pero yun nga, things happen and nakita ko rin yung stress sa politika. Sabi ko, mas okay mag-showbiz. Hindi mo gusto yung mga nangyayari sa politics? Ang dami ko sanang gustong gawin kasi ang dami kong ideas, ang dami kong pero sa sistemang meron tayo ngayon, hindi siya kakaya Hindi siya kayang gawin. Pag ginawa mo siya, magkakaroon ka ng sarili mong problema. Maapektuhan yung maraming bagay. So, hindi siya naging para sa akin. Pero sinubukan mo pa rin, tumakbo nung natapos yung term mo. Yes, kasi ginawa ko naman yung best ko nung SK ako Hindi man ako naging sobrang
technical Oo. when it comes to the mga papeles na yan, mga ganyan-ganyan. Pero alam ko naman na minahal naman ako ng masa, sigurado, ng mga kababayan ko. Dahil ramdam mo nga yan, open ka pa rin ba sa posibilidad na yun, tumakbo ulit? Opo naman, Ha? opo. Kahit na minsan di mo maarok yung sistema? Ayoko lang nung masyadong madumi. Ayoko lang nung masyadong madumi na. Ayun na kailangan natin, mga taong ganyan. Mga ano taong lang, katulad mo, honest ayaw lang. na madumi. Opo. Oo, Ayaw dahil masyadong madumi. marami sa gobyerno madumi. Yes po. Yes. So maganda yung, di ba, meron tayong mga katulad mo na very optimistic para sa bayan natin. Balikan ko lang na konti yung time na na-depress ka. Yeah. Ano mga naglalaro sa isip mo nun? Hinanap ko yung tatay ko. Kasi nawala lahat eh, 'di ba? Nawala lahat. Tapos wala akong mapagsabihan. Tapos walang sasalo sa akin sa problema ko. Bakit ako pa rin? Baga ako na nga nagdala sa pamilya ko breadwinner na nga eh. Bakit ngayon may problema ako pa din? Ganon. So hinanap ko yung tatay ko. So galit ka noong mga panahon na yan? Galit ako. Galit sa mundo? Galit sa Parang ganun. mundo. Hindi ko na rin alam kung ano yung purpose in life. Kasi feeling ko na-reach ko na yung peak ko eh. Oo. Yumaman na ako. Oo. Na sumikat na ako. Natulungan ko na pamilya ko. Anong susunod? Parang tapos na ako eh. Parang ganun po nung nasa ano. Tapos medyo di ko na nakikita na kung mag-aartista pa ba ako, wala na akong gana. Oo. Diba? Kung mag-aaral ako, magtatrabaho ako, susuportahan ko pa rin ba yung pamilya ko eh. Parang hindi nga sila thankful nung panahon na yun. Yan. Pero okay, at least naging okay At naman. nag-ano ka rin? Nagiinom ka noon noong mga time na yun? Yes, nagiinom, yosi, ganyan. Oo. Laging may kaaway. Mataas yung anger issues, ganyan. Tapos, yun, pag lasing, binubunggo yung motor sa kung saan-saan. Ito po, yan. Binunggo ko yung puno habang nakamotor. Kaya, Nagkaroon ng ano, no? Marka, no? marga. Sabi ko, buhay pa ako. Sabi. Ganon. Parang patapon ang buhay mo noon. Parang ganon. Naging Opo. patapon. Opo. Tapos sobrang wala rin pakialam sa kung anong mga sinasabi sa ibang tao. Sa kung anong tingin sa akin na ibang tao. Wala na rin akong pakialam. Nahanap mo ba yung tatay mo? Hanap ko siya. Kamusta? Nandun naman siya sa una niyang pamilya noon. Tapos safe naman siya. Yung tatay ko sobrang lang din talaga siya eh. Gusto niya lang ng kapayapaan. Gusto niya lang ng katahimikan din. Nung nakita ko siya, tuwan-tuwa siya sa akin. Na hinahanap niya pa rin ako. Thankful siya sa akin. Anong reaksyon niya nung nakita ka? Naalala ko pa yon yung unang... Alam ba niya na yung tolits na lumalabas sa TV, anak niya yun? Ito nga po, hindi Sige. ko na alam kung ano to. Hindi ko sige, alam sige, kung totoong ano, kung paano ba nangyari. Pero parang ang nangyari daw, hindi kami legal na pamilya eh. So, nung nanonood daw yung papa ko sa TV, tapos kasama niya yung tunay niyang asawa, tapos nakita na parang tuwan-tuwa sa akin. Ayun na. Ano yun na? Ayun na, nalaman niya na anak ko. Wala nagsabi sa kanya na, yan. Hindi, alam niya na anak siya, pero alam niya na anak niya ako. Alam niya na ano, pero nung dun, dahil sa Itbulaga, parang dun na-discover na may anak siya sa iba. So parang... Nalaman ng misis. So parang nung panahon na yun, dun naging complicated lalo lahat ng mga bagay. Nag-away siguro sila, no? Mga ganon, siguro. Kasi nung bata naman ako, nung bago naman ako mag-artista, consistent naman nakikita ko si Erpat eh. May bisita sa amin eh. Tapos nung nag-artista ako dun, biglang Nawala. hindi ko na siya nakikita. So, hindi ko na alam kung ano yung istorya. So, nung nagkita kayo, Kita kami, tinititigan ko lang siya, kumbaga, naglalakad kami, pupunta kami doon sa bahay nila, sinundo niya ako sa may crossing. Tinititigan ko siya, sabi ko, ganun, pares kami maglakad, pares kami magano. Hindi naman ako lumaking kasama siya, parang ba't ganun, sabi ko ganun. Tapos, same kami ng humor, tapos sobrang giving lang siya. Wala na siyang kinuwentong kahit ano, wala siyang hinanakit na pinasa sa akin, wala kahit ano. Tapos, after nun, nakikita ko lang siya once a year. Tuwing meron akong show doon sa SM South Mall kasi malapit siya doon. So natutulog lang ako sa kanya ng isang araw every year. nakikita mo yung misis niya. Yung Okay naman siya? tinanggap niya Tanggap ka na na ni ako Mrs. nung nakita mo? hinanap ko na siya. Tanggap ka na. Yes, tanggap na ako. So, okay naman, naging pleasant naman yun, yung ma-experience mo with him. Yes, nagulat din ako nung pagdating ko doon. Welcome ako doon sa family nila. So, natuwa naman ako. Pero syempre, hindi pa rin ganun ka-komportable. May limitations. Tapos yun, after ilang years, na maalam na din naman siya. Parang
inantay niya lang din siguro talaga yung ganong klase ng closure sa pamilya niya. Pero si nanay mo, saka siya, hindi na nag-usap. Parang nagkaroon pa sila ng pag-uusap Nag-usap na after na. Parang nagmaayos. Parang dahil din sa akin, kaya sila naging maayos na. Kaya, Imagine, no? Yung mga nangyayari gano'n, parang hirap explain. Parang nung time na yun, syempre galit ka, no? Akala mo talagang saradong-sarado na lahat ng pinto, eh. But then, not realizing na gumagalaw pala, eh, no? Parang may mga nangyayaring totoo. event sa buhay mo, culminating to something big. Tsaka akala ko, nung hinahanap ko yung tatay ko, akala ko gusto ko ng someone na aakay sa akin, anuin niya ako, kumbaga tutulong talaga yung magpo-provide ng lahat. Pero I realized na meron lang pala akong kailangang sagutin sa sarili ko, sa puso ko. Kasi nung nakita ko siya, parang naging okay ako ulit eh. Although depressed pa rin ako noon, winworkout ko pa rin siya, kaya rin nung naging mag-asawa, naging nagkakilala kami ni Jane, gusto ko ng sarili kong family. Yun yung naging essence na okay, kailangan ko, parang yun yung pinaka-purpose ko, yung buong pamilya. At kung si Erpat ay, kasi tingin ko gusto niyang maging mabuting ama sa amin eh. Bumabawi, eh, no? Tingin ko gusto niya, hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon at hanggang sa mawala siya, hindi na nagkaroon ng pagkakataon. So ako na lang gagawa nun. Parang ganun yung naging ano ko. Ako na lang gagawa nung hindi ko naranasan eh. Hindi ako doon nanggagaling. Parang yung gustong gawin pa ng airpot ko, yung tingin kong kaya niya pa. Ako na lang magbibigay. Ngayon ba nakakaranas ka pa rin ng episodes of depression? May mga pitik-pitik ng konti, lalo pagka nagkakaroon ng financial na struggles, tapos feeling ko hindi enough yung lahat ng ginagawa ko dahil sobrang dami ko pong pinagsasabay-sabay. Nag-VA, nag-i-insurance, nag-negosyo ng ganyan, tapos sa artista, content, na parang minsan kulang pa rin. Kahit sa sobrang dami kong ginagawa, kulang pa rin. So, yun yung mismo minsan iniisip ko lang. Tapos nangyari pa yung yung anak mo nagkasakit. Siyempre, hindi rin madali na mag-alaga ng anak na may ganong karamdaman. Totoo. Medyo magastos. At pagdating sa oras, kinakailangan gugulan mo ng oras talaga. Totoo. Paano nyo hinahandle yun? Ayun, ako kasi yung taong gusto ko sana kung hanggat maaari, bahay lang ako at spend ko yung buong oras sa kanila, okay ako dun eh. Kaya kong ganun. Pero yun nga, kailangan namin mag-double time sa work. So kahit na gusto ko sanang alagaan yung baby namin dahil nga yung sitwasyon niya is special, minsan kailangan mag-sacrifice ng oras, minsan lock-in ng isang buwan, mga ganyan. Tapos, hindi rin ako sanay yung tumingi ng tulong sa ibang tao. So, parang gusto ko hanggat kaya namin kami lang. Pero syempre, hindi naman ganun ang buhay. Yeah. Kukulangin talaga minsan. That's true. So, yun. Mas natatanggap ko na rin ngayon na kailangan pala talaga din natin yung ibang tao. Kasi yung anak mo, di ba, kung normal lang siya, wala siyang karamdaman, mas less ang gastos mo. Right now, gaano kalaki yung ginagastos mo sa anak? Ayun nga po, sa mga medicine niya, maintenance, mga sa 15,000. Tapos yung sa gatas niya, diaper, mga ganyan. Siguro, lahat-lahat. Siguro mga nasa 35,000 to 40,000 monthly yung kailangan ko for kay baby. Wow, malaki ah. Oo. Yun yung Paano hinahandle yun? Minsan kinukulang talaga eh. Minsan kinukulang talaga, so bawi na lang. Tapos sinasacrifice yung pang sariling gastos, syempre. Thankful na lang na hindi naman kami ganun kaluho ni Mrs. So, nagkakasya naman. Tsaka napakagaling ng Panginoon. Napakagaling ni Lord na nagpo-provide siya palagi kahit na akala ko kukulangin, pero may nangyayari at meron siya. Tsaka inaalay ko na lang din sa kanya. Kasi nga sa sobrang dami kong ginagawa at hindi talaga kontrolado eh. Kumbaga, I'm doing my best na magagawa ko, pero siya pa rin talaga yung magpo-provide kung ano yung sapat para sa amin at yung dapat na para sa amin. Buti hindi ka nawawalan ng tiwala sa Panginoon kahit nangyari sa iya? Sa anak mo? Dati, nung sa depression ko nung mga unang panahon, yun, talagang hindi na nga ako naniniwala sa Diyos nun eh. Kung kani-kanino na nga ako nagdadasal nun eh. Talaga? Opo. Like?
nagdadasal talaga ako. Sabi ko, hindi ko na alam kung saan ako hingi ng tulong. So, ganyan. Sabi ko, sino ba talaga nakikinig sa akin? Nasa taas ba? Nasa baba? Inopen mo na yung sarili mo. Kahit kasi- sino. oo, Sinong kasi kikilos. Ganun. Tulungan ka. Sabi ko nga, yung mga sasamang tao, umaano sila eh. Baka kailangan ko kay Satanas na rin ako. may ganun akong episode. Baka kailangan doon na rin. Parang yung naisip ko nga yung, paano ba nagsasanla ng kaluluwa? Paano Ganun? ganun. Ganun ka desperado nun? Mga ganun. Pero buti naman, hindi naman ako inalaw ni Lord na mangyari yun. Paano ka naligtas sa ganun? Siguro yung hindi ako natuluyan. Kasi Natuluyan na? yung mag-attempt. Nag-attempt ka? Maraming beses ako nag-attempt. Eh. So, yun. Ito nga, isa to. Tapos, nakailang nag-try akong maghang, naputo lang. Oh my yung mga gosh. ganun. Yun, di ako natuluyan. Tapos, pero mas tumibay ako. Kasi aalog-alog pa rin talaga yung faith eh. Aalog-alog talaga. Mas tumibay lang ako nung kay baby. Kasi, Mas tumibay ka nung kay baby, ha? hiningi ko sa kanya si Janelle nung bago pa kami mag-anak. Plinano ko talaga kasi ayoko ng broken family. So, sabi ko, gusto ko ng pamilya, na-urge ko na kukumpletuhin yung purpose ko sa buhay pag nagkaroon ng sarili kong pamilya. So, nag-anak. Ang saya-saya ko nung 1 year, nung buo, feeling ko, kumpleto ko nangyari. But then, one snap, nung 1-year-old siya, biglang nangyari yun. Na kala ko mawawala na talaga siya sa akin. Tapos, nasa ICU, ganyan. Doon parang bumabalik yung episode na nagtatampo ako sa Diyos, ganyan. Pero, may isang point kasi na nasa ICU kami. Tapos, pinapump nila si baby. Nakatingin lang kami sa salamin. Wala ako magawa. Tapos parang nagdasal ako doon sa chapel, si Mrs. nagdasal din daw siya doon sa ng panahon. Right after, biglang okay na si baby, nailipat kami doon sa, kumbaga nagsettle siya, hindi okay, nagsettle, tapos nailipat ng hospital, kumbaga naging stable siya. So yun, simula nun, mas tinitibayan ko yung faith ko. Ang interpretation mo ron, miracle yun. Yes. Nangyari. Yes. Binuhay niya ang baby mo. For what purpose sa tingin mo? Bakit binuhay ang anak? Yun nga ang tingin ko, kailangan siya sa story ko. Kumbaga, kasama siya sa script, kasama siya sa plot ng buhay ko na kailangan siya mangyari. At makakapag-inspire ako ng maraming tao, kami. Baka yun yung message niya, di ba? Makapag-inspire ng maraming tao, makapagbigay ng kaalaman, makapagbigay ng pagmamahal. Yun siguro. Kasi wala naman na ako ibang nakikita na dahilan na ganyan. Oo. At yung baby mo, kahit na gano'n ang kanyang kalagayan, she still brings you joy, no? Yes. So Sobrang much. kaligayahan binibigay ko. So much. Ngayon kasi namumuhay ako sa kanila, nung asawa ko. Sa kanila talaga nakasentro yung buhay ko ngayon eh. Like, kahit anong project tatanggapin ko, okay lang sa akin because of them. Hindi rin naman ako naghahangad ng sumikat ako ulit or hindi. Gusto ko lang, may trabaho lang na para sa kanila. Ayun, ayoko lang magkulang, ganyan. Ayoko lang mag-lapse. Maibigay ko lang yung 100%. Tapos, yung simpleng, hindi ko alam eh. Parang wala naman siyang reaction. Hindi naman siya nagsasalita. Hindi naman siya tumatakbo. Pero yung simpleng makita ko lang siya na okay siya. Hindi na siya yung sa pangambang sitwasyon. Hindi siya nasasaktan. Wala siyang, baga kahit hindi siya kumikilos, basta walang masakit sa kanya, okay na ako doon. Masaya na ako doon. Nakikita ko rin yung proud siya. Hindi man siya nagsasalita, hindi man siya nag-aano, pero pagka nagkukwento kami sa kanya, nararamdaman mong proud siya bilang parents niya kami. So, Pwede pala yun, no? Yung pala yung connection. Nakakapag-usap kayo kahit na hindi siya nagsasalita. Yung pala yung connection ng lukso ng dugo. Oo. At least ngayon, Oo. nararamdaman ko na siya, na-explain ko na siya, di ba? Na yun talaga yung kumumpleto sa akin. Na hindi rin ako makakabalik sa showbiz eh kung wala si Janela. Not just because of her story na kinukuha niyo ako dahil na-interest kayo sa story. Not just because of that, pero dahil umapoy ulit yung passion ko. Umapoy ulit yung
dahilan kung bakit ako maarte, kung bakit ako nandito sa industriya. Yun yung nag-spark sa akin na nawala dati. Ganun. Ano nakikita mong future para sa inyong family? Anong pangarap mo sa buhay mo? Mga pang-ibang bansa. Talaga? Oo. Para? Mapagamot si baby doon. Hi! Hi, Sir Julius. Hello. Smiley ka, ha? Ahem. Excuse me. May cerebral Hi palsy po. Yes po. Ayan. Wala lang siyang head control, tapos medyo nag-withdraw siya ng konti. Ayan. Medyo lagi lang siyang parang groggy kasi dami niyang gamot. Oo. Opo. Ilang taon siya nung nag-manifest siya ng mga symptoms ng sakit niya? Actually, walang symptoms. Ay, sorry. Ano lang po eh. Biglaan as in na wala siyang lagnat, walang kahit ano, tapos nag-seizure siya bigla. Tapos yung pangalawang beses niyang inatake, yun yung mahaba. Kahit sinaksakan na siya ng ano sa ospital ng pang anti-seizure niya, nagtuloy-tuloy pa rin kaya nawala ng oxygen. Then yun bigla na lang siyang back to zero. Gano'ng kahirap alagaan? Mahirap, pero okay naman. Ina-enjoy na lang din namin. Tsaka, hindi na din namin masyado iniisip na mahirap. Oo eh. Para hindi rin maging mahirap. Tama. Nasa, ano lang din eh. Mindsetting lang. Pagka, wala, enjoy lang namin. Hindi namin iniisip na ganyan na iba siya sa iba. Kasi trinay na namin na-explore lahat dito ng possible medications, possible studies and research. Kulang talaga. Wala. Maski yung mga doctors, wala silang access sa mga pwedeng makatulong kay baby. So, yun. Gusto ko talagang maisagad yung pwede ko pang magawa. So, yun yung gusto ko. Maging well yung buhay, makaipon, makapunta sa ibang bansa, ma-try pa yung pwedeng i-try na treatment kay baby. Yun lang. Meron masaya na. mga nakakausap ka na rito ng mga doktor na tingin ba nila may gamot pa? Meron pang solusyon? Yes, marami pa po. Marami pang ganyan. Like, ayun nga, ito, sa medical cannabis po, yung nag-a-advocate ako sa kanya, not because of the recreational use, not because of the pero dahil lahat ng tinanong ko naman na doktor, may nasasabi sila na it can be a help, pero wala silang rights dahil matatanggalan silang lisensya dito bawal sa dito atin, bawal dito. Wala ding studies, walang research. Pero sa ibang bansa ginagamit siya at sa mismong sakit ni baby, sa ganong klase epilepsy. Na kasi hanggang ngayon may seizures pa rin siya na kinokontrol lang nung medications. Yung medication nga niya na isa, hindi pwedeng bilhin dito. Sa India pa kami bumibili. So, yun yung mga disappointments lang na kaya ko pa kumbaga, bilang isang ama, may magagawa pa ako Bakit hindi ko pa gawa? Yan, nako-contain. Pero, yun, hindi pa rin ako nawawala ng na kung hindi available dito, gagawa pa rin ako ng paraan kung saan meron. Wow. Nakakahanga ka. Talagang you will do everything para sa anak mo. No? Baka may mga nanonood sa atin na may alam ng solusyon dito sa sakit ng anak mo or gusto nilang tumulong. Open ka ba sa ganun kung sakali may mga mag-o-offer ng ng tulong? Like mga Oo doctors naman. or watching us right now? Yes, of course. Siyempre po. Although, siyempre, pagka po may nag-aalok sa akin ng lalo pag treatment or medication na siyempre, hindi ko basta-basta ma-accept. Pero if it's something na makakatulong talaga, na may fact check, ganyan. Kung tutulungan nyo kami mga pang-ibang bansa, maipacheck na si baby, why not? Baka nandyan po kayo. So, syempre naman. Hindi naman para magpaka-hypocrite na tumanggi sa mga tulong. Hindi lang ako pala hingi, pero Even financial, kung sakaling may mga gusto tumulong sa'yo, open ka sa ganun. Syempre naman po. Syempre. So okay lang na ibigay natin yung Gcash mo kung sakali. Syempre po. Pero Okay masabihin ngayon ang Gcash mo? Sige po, Gcash ko. Kung ano lang sinasabi ng puso nyo, we're not forcing anyone. Yes, yes. If you're touched by this interview and you would like to be part of the family's journey,
nasa sa inyo na yon. So, anong GCash? Yeah, Gcash ko po is 0968-436-4526. At anong pangalan sa GCash? Bernard Josel Forbes. Bernard Joseph Forbes. At ako naman, bilang bahagi ng pagtulong sa inyo, bibigyan kita ng 50,000. Maraming salamat, Sergio. Binibigla. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome. Thank you. Ano, gusto ko maging bahagi ng, kahit isang buwan lang. Isang buwan lang na makatulong ako sa anak mo. Thank you so much. And hopefully, marami pa iba na tutulong. Maraming salamat. This is a big help, Sir Julius. Lalo na sa yun nga, sabi ko na hindi ako pala hingi ng tulong. Pero if someone helps, iba yung appreciation. Yeah. At kung sakaling may gustong kumuha sa iyo, baka may mga producer dyan na Yes. nanonood at gusto kang kunin sa mga teleserye. Brand deals, Brand deals? guesting, magpe-perform ng live or sa mga teleserye po, open po kahit anong role, and I will do my best pagka binigyan niya ng opportunity. Paano ka kukontakin? Thank you. Kontakin niyo po ako na meron po akong Facebook, BJ Tolitz Forbes lang. And yan, yung number ko rin po na binigay kanina. And also, Artist Circle. Maraming salamat, Nairams David. Ayan. BJ Forbes, ang taong patas na lumalaban sa buhay. Kaya saludo ako Salamat, sa iyo. sir. Thank you, And thank good you. luck. Good luck sa iyong pamilya, lalo sa iyong anak. Yes, saludo po, saludo. Thank Mabuhay you. ka, sir. Thank you, BJ. Thank you. Dalawang maskara. Dalawa yung maskara ng showbiz. Perfect. But it's always part of our life. Life, yes. Hindi lang yes. showbiz yan eh. Lahat ng tao. Oo. Ganun talaga ang mundo. Of course. And happy to meet you Happy in person. also. I'm glad that I'm here sa banal na bundok. Pero tama ba? Oo, tama. tama. Banal na bundok. Pero dito ngayon for my vlog, nandito tayo ngayon sa B&B Restaurant and Yes, Cafe. Banal na Bundok Restaurant. Kaya B&B, Banal na Bundok. And maraming salamat po sa inyo, Mr. Roderick Kyongson. Si Kuya Mayor. Hello po, maraming salamat sa masarap na pansit at chicken kanina na may gata. Salamat po at thank you so much for allowing us to shoot here. Punta kayo dito, lalong-lalo na sa Holy Week. O Yeah. dito ngayong Holy Week, di ba? It's a perfect place for Holy Week. Perfect place para kayo makagmuni-muni at syempre panagutom, kain-kain dito sa B&B Restaurant and Cafe. Ayan na, let's start na. Sige, let's Shirley, go. ayun na nga. Ito na nga I'm ating... so glad na imbitahan talaga ako. Siyempre. And, I'm so glad to be with you, ate. Maraming salamat din. You're welcome. Ito yung aking bag and beauty talk. Uy, ito muna Papua. Attention classmates! Muling magbubukas ang Travel Academy ng Raja Travel Corporation. Registration is now open para sa orientation ng airline and airport operations. Gagawin ng Travel Academy sa May 9 sa Asia Pacific College sa Makati City. Ang training fee ay 2,800 pesos. So be part of the class dahil perfect ang training para sa upskilling ng students, educators at industry practitioners. Mag-inquire lamang sa contact details na nasa inyong TV screens. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen water machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.